Eto lang naman yung pangnegosyo na siguradong pipilahan at babalik-balikan ng mga customer mo. Kaya why not subukan mo naman tong napakasarap at sure na mabenta na Milky Buko Pie Turon. Sobrang dali lang naman ito gawin guys. Bali dito nga sa lutuan, ilalagay lang natin dito itong kinahid na buko. Dalawang buong buko pala yung binili natin dyan guys. And gagamit din tayo dito ng tatlong klase ng gatas. Maglalagay tayo dyan ng 360 ml ng evaporated milk, 410 ml ng creme densada, at 370 grams ng condensed milk. Maglalagay rin pala tayo dito ng estimated 150 ml ng tubig. Dito guys sa recipe natin, di natin to titipirin sa gatas. Mas masarap kasi siya at mas malasa kapag mas maraming gatas. And this way kasi, mas babalik-balikan tayo ng mga customers natin. Nga pala guys, may iba lang ako. Baka magustuhan nyo din tong pinangbukas natin sa mga dilatang gatas. Mas pinadali na yung pagbubukas namin ng canned goods gamit to. Ilang ikot-ikot lang at bukas na agad yung binubuksan nating lata. And ang best part nito, napaka-smooth ng pinagtabasan nito oh. Kita nyo naman. Kaya hindi na aksidenteng mahihiwa ang mga magtatapon ng lata na to. May pangbukas na rin pala yan ng tansa ng soft drinks at plastic bottled na inumin. Kaya masasabi mo talagang multipurpose tong can opener natin. O siya, may link na lang ako ilalagay dyan sa comment section ha. Malay mo, magustuhan mo din, di ba? Bali dito nga guys, sinalo-halo muna natin tong mga ingredients sa kawali. Saka natin bubuksan ng apoy sa highest setting para mas madaling kumulo. Once kumukulo na, dito naman sa bowl, naglagay lang tayo dyan ng 2 cups ng cornstarch at estimated 300 ml ng tubig. Ito kasi yung magsisilbing pampabuo sa gagawin nating Milky Buko Pie Turon. Sa pagluluto pala nito guys, para lang tayo dito nagluluto ng typical na maha blanca. Kung alam nyo magluto nun guys, sure akong easy na lang para sa inyo tong gawin. Lagay lang natin dyan yung natunaw na cornstarch at halu-haluin lang natin yan ng non-stop until maging sticky ang mixture. Nga pala guys, binalik na natin sa medium heat yung apoy dito ha. At baka naman masunog tong niluluto natin. After nga ng 10 minutes matapos ilagay ang slurry mixture, ganito na siya kalapot guys oh. And para sa akin, okay na to. Kaya hanguin na natin yan at pwede nang ilagay yan sa mga napili nyong lagayan. Mas okay sana kung flat surface yung paglalagyan para mas madaling lumamig ang mixture. And once nga na lumamig na yan, start na tayo magbalot sa lumpia wrapper. Bali dito guys, dodoblein ko lang yung lumpia wrapper na gagamitin ko. Medyo manipis kasi yung nabili kong wrapper. And baka pumutok mamaya kapag niluto na natin. Kumuha lang din tayo dyan ng enough na mixture at siyang inilagay dito sa wrapper. Then ibalot lang at pahira ng tubig ang dulo para magdikit. Dito nga guys, naubos na yung lumpia wrapper natin. And ganito pa karami yung natira nating palaman. Madami-dami pa rin yan guys ha. And after nga nating mabalot lahat, start na natin yung lutuin. Lulutuin lang naman natin yan sa mantika until mag golden brown guys. And hindi na natin yan ikukot pa sa tinunaw na asukal. Tulad ng mga typical na turon. Okay na kasi yung tamis niyan, kaya pwede na natin yung hanguin agad. And there you have it guys! Ganyan lang kasimple gumawa ng mabentang Milky Buko Pie Turon. Kaya kung nag-iisip ka ng inenegosyo ngayong taon, baka isa to sa pwede mong i-consider. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na rin gumawa nito.